Nagsisimula ang lahat sa isang piitan kung saan isang halimaw na mukhang kuneho ang umatake sa isang lalaki, ngunit madaling natalo ng kanyang espada. Dalawa pang kuneho ang umatake rin, ngunit natalo rin sila ng walang kahirap-hirap. Matapos gawin ang mga galaw na ito, napagtanto ng tao na marahil ay hindi siya kasing talunan ng kanyang inaakala, at kaya pa rin niyang maging isang swordsman. Nang magpakita sa harap niya ang 5 goblin, nakita ng lalaki na oras na para subukan ang kanyang mga support spell. Kaya, gumamit siya ng dagdag na lakas, isang kakayahang magpahusay ng kanyang mga pisikal na katangian or magpapalakas ng kanyang kagamitan. Ayon sa lalaki, ang bawat grupo ng mga nakikipagsapalaran ay nangangailangan ng kahit isang miyembro na may kakayahang gumamit ng ganitong uri ng pamamaraan, dahil napakahalaga na magkaroon ng isang taong makapagpapataas ng atake at depensa ng buong koponan. Siya nga pala, sa pamamagitan ng paggamit ng mahika na ito, nagagawa niyang talunin ang lahat ng mga kaaway ng isa-isa nang hindi natatamo ang anumang pinsala. Gayunpaman, kahit na pinupuri niya ang mga katangian ng ganitong uri ng enchantment, inamin niya na mayroon itong isang pangunahing kahinaan, ang oras. Pagkatapos ng 3 minutong pakikipaglaban, natapos ang enchantment. At nang magsimulang magpakita ang mas maraming goblin sa piitan, kailangan niyang ulitin ang parehong kakayahan upang manatiling nangunguna sa labanan. Habang sinisira niya ang kanyang mga bagong kalaban, iniisip ng lalaki kung paano nakakaapekto ang resistensya ng isang individual sa mahika sa tagal ng kanilang enchantment. Sa kanyang kaso, 3 minuto lamang ito. At nakalulungkot, pinipilit siya nitong patuloy na bantayan ang oras upang ma-activate niya muli ang spell tuwing matatapos ito, na nagiging dahilan upang ang mga enchanter na tulad niya ay laging lumalaban sa walang katapusang labanan laban sa orasan. Ang lalaki ay kayang humawak ng espada, na hindi karaniwan para sa isang tao sa kanyang klase. Ngunit ang limitasyong ito ay isang kahinaan pa rin. At tungkol sa mga kahinaan, iyon mismo ang dahilan kung bakit pinalayas ang binata mula sa kanyang adventuring group nang walang seremonya ng pinuno nito, si Oliver. Naalala ang araw na iyon ng may galit, ikinatuwiran ng enchanter na silang dalawa ay mga magkaibigan noong bata pa na palaging magkasamang nakikipaglaban. Ngunit inamin ni Oliver na sa buong panahong iyon, binigyan lamang niya si Erhan ng ilang pagkakataon dahil sila ay nagmula sa iisang nayon at mula ngayon ay maghihiwalay na sila ng landas. Sina Anneli at Derek, ang dalawa pang miyembro ng team, ay mas prangka sa paglinaw na pinapabagal lang ni Erhan ang lahat. Kaya sumuko na si Oliver at inamin na pinalalayas niya ang kanyang kaibigan noong bata pa siya dahil hindi ito sapat ang lakas. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig, naalala ni Erhan kung paano niya binuo ang team na iyon kasama si Oliver 8 taon na ang nakalilipas at kung paano nila narating ang S-rank sa maikling panahon, na naging unang grupo na nakarating sa ika-79 na palapag ng Great Southern Labyrinth, kaya naman dahil sa gawaing iyon, tinawag silang Heroes Party. Sa alaalang iyon, inamin ni Erhan na marahil ay hindi siya sapat ang lakas. Ngunit kung hindi, wala ni isa sa grupo ang sapat ang lakas. Pinulat ni Oliver ang kanyang kaibigan upang bigyang diin na hindi nila talaga naunawaan ang kahalagahan ng isang enchanter sa team hanggang sa pinagsamang pag-atake noong nakaraang buwan. Nang makita nila kung gaano kahanga-hanga ang mga enchanter mula sa iba pang mga grupong may S-rank, habang mahina si Erhan, inamin ni Erhan na hindi siya ganoon kagaling dahil ang kanyang tunay na propesyon ay ang swordsman. Ngunit kahit noon, nakabuo pa rin siya ng sarili niyang orihinal na mahika at ayaw niyang makarinag ng mga dahilan. Pinutol siya ni Derek at Anneli ng agresibo at ipinaalala sa kanya na nagpalit lang siya ng propesyon dahil mas masahol pa siya kay Oliver na may espada. Ngunit kahit sa kanyang bagong klase, hindi siya namumukod-tangi. Bilang tugon, ikinatuwiran ni Erhan na naging enchanter lang siya dahil kailangan ito ng grupo at dahil siya ang may pinakamaraming kakayahan para dito, kaya itinulak niya ang sarili niya hanggang sa punto na paunlarin ang sarili niyang mahika upang mapunan ang kanyang mga kahinaan, tinitiyak na makakaligtas ang grupo sa mas malalalim na palapag ng mga piitan dahil doon. Muli, naputol ang sasabihin ng binata, sa pagkakataong ito ay nilinaw ni Oliver, na nilinaw na mayroon na silang kapalit na enchanter. Lubos na ikinabahala ng pinatalsik na miyembro ang balitang ito, habang si Anneli ay nagkomento ng walang kaunting pagsisisi na sila ang Heroes Party at hindi maaaring pabagalin ng isang taong hindi makakasabay sa iba pang miyembro ng grupo. Nang lubos na maunawaan na wala ng lugar para sa kanya,
kahit na hindi siya makapaniwala na itinapon siya ng ganoon pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, tumungo si Erhan patungo sa labasan, na puno ng dalamhati. Itinuro rin ng salamangkero na kaya niyang gumamit ng mahika at espada, ngunit lahat ay nasa A-rank, at kahit na ganoon patuloy niyang sinusubukang sabihin sa lahat kung ano ang gagawin, na medyo nakakainis. Ayon sa babae, ang mga taong tulad ni Erhan ay tinatawag na Jack of all trades, isang paraan upang maliitin ang mga taong nagsisilbi lamang upang punan ang mga kakulangan at hindi gaanong mahalaga. Puno ng puot sa paraan ng kanyang pagpapatalsik sa kanyang koponan, hindi matanggap ni Erhan na tawagin siyang isang Jack of all trades. Gayunpaman, hindi niya iniwan ang grupo ng walang dala dahil sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, nakaisip siya ng paraan upang pagsamahin ang kanyang dalawang propesyon, ang swordsman at enchanter, at naging isang sapat na madaling umangkop na adventurer upang maging epektibo ang fusion na ito. Gamit ang teknik na ito na kanyang natutunan, umaasa si Erhan na hindi na muling tatawaging Jack of all trades, at balang araw ay magiging isang adventurer na may kakayahang gumawa ng kahit ano. Matapos ang kanyang ekspedisyon sa piitan, inirehistro ng lalaki ang Crystal Teleport upang makabalik siya ng direkta sa ikapitong palapag sa susunod na pagkakataon. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga adventurer na kinailangang tumakas mula sa isang kawan ng mga orc at napilitang iwan ang isang babae dahil kung manatili sila, paliwanag ng pinuno, lahat ay masasawi, at nagpasya siyang unahin ang kanyang mga nakatatandang kasama. Hindi maiwasan ni Erhan na mag-alala nang marinig niya iyon, ngunit sinubukan niyang huwag masangkot sa problema, kinukumbinsi ang sarili na malas lang ang babae na sumali sa maling grupo. Gayunpaman, alam na alam niya ang sakit ng pagiging iniwan ng isang koponan, at dahil alam niya iyon, napalingon si Erhan at nagpas siyang makialam. Dahil sa galit, inakusahan niya ang grupo ng pag-iwan sa isang kasamahan sa koponan at pagkatapos ay gumagawa ng mga dahilan para hindi nila ito iligtas, ang uri ng mga taong pinaka-nakakainis sa enchanter. Sumagot ang isa sa mga miyembro na hindi niya mailigtas ang babae kahit na manatili siya. At dahil hindi siya ang tipo na lulunok ng insulto, sinubukan niyang suntukin si Erhan, na madaling gumanti at mabilis na inihagis ang lalaki sa lupa. Tinanong ni Erhan kung saan naiwan ang babae. Tungkol sa kanya, ang kawawang babae ay napapaligiran ng mga orc at muntik ng limunin ng buhay. Sa isang desperadong galaw, ginamit niya ang kanyang huling baraha sa pamamagitan ng paggamit ng isang mahiwagang kalasag upang pigilan ang mga halimaw na makalapit. Habang sinusubukan nilang makalusot sa harang, sumigaw siya para tawagin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Bigla, nang mabasak ang depensa, dumating si Erhan, na nagpakawala ng isang pana at itinaboy ang mga kalaban. Agad nilang sinimulang salakayin ng lalaki at gaya ng dati, inihanda ni Erhan ang kanyang espada at pinalakas ang kanyang sarili gamit ang strength boost na kanyang pangunahing kombinasyon sa labanan, pagkatapos ay nakipaglaban sa mga orc sa malapitan. Inactivate din niya ang technique boost upang harapin ang mga kalaban na may ganoong kalibre, na nagpalito sa babae tungkol sa propesyon ng lalaking ito dahil tila isa siyang enchanter at swordsman ng sabay. Matapos talunin ang ilan sa mga orc, gumamit ang tao ng sharpness boost upang mas lalong maging kayang tusukan ng kanyang talim ang laman ng kalaban. Nang bumalik siya sa laban, humanga ang babae, dahil hindi pa siya nakakita ng sino man na lumaban ng ganoon. Sa harap ng grupong ito, naunawaan ni Erhan kung bakit tumakas ang mababang ranggong grupo. Ngunit, sa kabilang banda, alam niyang kaya niya itong harapin ng mag-isa. Dahil dito, tumungo ang bida sa gitna ng kaguluhan at nagsagawa ng serye ng mga atake na pumutol sa malaking bahagi ng mga halimaw. Pagkatapos ay nagpakita siya ng teknik at bilis habang hinihiwa niya ang ulo ang kanyang mga kalaban ng may pambihirang kadalian, na nag-iwan sa babae na lalong namangha sa lawak ng kanyang talento. Di nagtagal, nang matapos ng enchanter ang lahat ng mga orc, bumagsak ang babae sa lupa ng ginhawa at nagsimulang umiyak. Matapos mailabas ng ligtas ang babae mula sa piitan, nagpaalam na lamang si Erhan, hindi umaasa ng marami, ngunit sabik na pasalamatan siya ng maayos para sa tulong na ibinigay niya. Sinabi ng babae na siya ay walang hanggang nagpapasalamat at nagpakilala bilang si Sofia Claudel. Nang marinig ang kanyang apelyido, sa wakas ay napansin ng bida ang crest sa kanyang tonika, pagkatapos ay nagpakilala bilang kapalit bilang Erhan, isang pangalang talagang nagustuhan ni Sofia.
Dahil sa kagustuhang makabawi sa abala na dulot niya, inalok ng babae na bayaran ang hapunan ng lalaki. At kahit sinabi niyang hindi niya ito tinulungan na umaasa ng kapalit, determinado ang babae na gantimpalaan siya kahit papaano kaya tinanggap niya ang imbitasyon, kahit medyo awkward. Kaya dinala niya ang enchanter sa isang restaurant na ang karatula ay may kaparehong simbolo ng kanyang damit. Ayon sa babae, napakamura ng lugar pero masarap ang pagkain. Kinukumpirma nito para kay Erhan na si Sofia Claudel ay bahagi nga ng Silver Rabbit sa Night Sky, isa sa pinakamalaki at pinakasikat na angkan sa kaharian ng Nohidan. Pagpasok sa loob, nagulat si Sofia nang makita ang kanyang kapatid sa establishmento, at ipinaliwanag niya na naroon siya para sa isang pulong malapit dito. Tinanong niya kung sino ang lalaking kasama ng kanyang kapatid, at sinabing napakabata pa ni Sofia para makipag-date. Nahihiya, nataranta si Sofia at hindi maipaliwanag kung ano ang nangyayari hanggang sa tuluyang mapagtanto ng kanyang kapatid na nakatayo siya sa harap ni Erhan. Kinamot ni Erhan ang kanyang ulo at sinabing, ang tagal na nating hindi nagkita Silma Claudette. Hindi maintindihan ni Sofia kung paano kilala ng lalaking ito ang kanyang kapatid. Kaya, ipinaliwanag niya na si Silma ang pinuno ng pinakamakapangyarihang S-rank ng Silver Rabbit, ang pinakamalakas na enchanter sa kaharian, na may malaking responsibilidad sa pagpapakilala sa propesyon ng enchanter, pati na rin ang paglikha ng ideya ng mga miyembro ng grupo na may iba't ibang tungkulin. Sa estratehiyang nilikha niya, ang bawat koponan ay nahahati sa tatlong tungkulin, mga umaatake na nagpapabagsak sa kalaban, mga tagapagtanggol na nagsisilbing kalasag, at mga taga-suporta na nagbibigay ng tulong. Binago ng estratehiyang ito ang paraan ng pagsasagawa ng mga adventurer ng kanilang mga misyon, na magpakailanman ay nagpapabago sa mga ekspedisyon sa piitan. Ayon kay Erhan, ang Heroes Party ay hindi naiiba, at iyon ang dahilan kung bakit kinailangan niyang iwanan ang kanyang propesyon bilang swordsman upang maging isang enchanter. Matapos makita kung gaano kalakas si Silma sa pinagsamang pag-atake noong nakaraang buwan, doon na napagpasyahan ng kanyang mga kasamahan sa koponan na hindi sapat si Erhan, na kalaunan ay nagresulta sa kanyang pagpapatalsik. Iniisip sa kanyang sarili na pinaghihinalaan na niya na ang dalawang babae ay mula sa iisang angkan, ngunit wala siyang ideya na sila ay magkapatid. Sa pagsasalita tungkol doon, na may galit na ekspresyon, tinanong ni Silma kung ano ang ginagawa ng lalaking ito sa paligid ng kanyang 14 na taong gulang na nakababatang kapatid na babae. Dahil hindi alam kung paano ito ipapaliwanag ng maayos, sinabi ni Erhan na talagang kakain siya ng hapunan kasama si Sofia, ngunit malinis ang kanyang intensyon, na binibigyang kahulugan iyon bilang sinabi niya na hindi sapat ang kanyang kapatid para sa kanya. Nagalit si Silma at nagsimulang magtaas ng boses. Kaya, lumapit si Sofia upang pakalmeyan siya at ipinaliwanag na ang lalaking ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Dahil sa pagkadismaya na pumasok si Sofia sa piitan ng mag-isa at hindi ipinaalam sa angkan, ipinaalala ni Silma sa kanya na kinabukasan ay dapat silang magkasamang pumunta sa malaking labirinto at hindi dapat ginawa iyon ng nakababatang babae. Dahil hindi siya nasaktan, hindi siya papagalitin ng nakatatandang kapatid na babae, ngunit iginiit na hindi na niya uulitin ang pag-uugaling iyon. Dahil iniligtas ni Erhan ang kanyang kapatid, nagpasalamat si Silma sa kanya at humingi ng tawad sa kanyang kalupitan. Pagkatapos ay mas mahinahong umupo ang tatlo at binanggit ni Silma na hindi niya nakita si Erhan simula noong magkasanib na pag-atake noong nakaraang buwan nang magkita sila, at ito ang unang pagkakataon na nag-usap silang dalawa ng ganito dahil nasa iisang klase sila. Pinagsama sila sa labanang iyon kung saan si Silma ang namuno at si Erhan ang nagsilbing suporta. Pinuri ni Silma ang pagganap ng binata ng araw na iyon at nagkomento si Sofia na parang matagal nang kilala ng kanyang kapatid ang lalaking ito. Nagulat si Silma na hindi pa naririnig ng nakababatang babae ang tungkol kay Erhan dahil miyembro ito ng Heroes Party. Nabigla ang babae nang malaman kung gaano siya kahalaga, ngunit sinabi ni Erhan na hindi na siya kabilang sa pangkat na iyon nang hindi sinasabi ang eksaktong dahilan. Nang marinig iyon, tinanong ni Silma kung libre siya, iniisip na kukunin siya nito para sa mga Silver Rabbit. Hindi man lang hinayaan ni Erhan na matapos ang pag-uusap ng babae at agad na tinanggihan ang imbitasyon dahil gusto niyang manatili ng walang grupo ng ilang sandali. Ipinaliwanag ni Silma na hindi naintindihan ng binata ang sitwasyon. Sa katotohanan, siya ang may perpektong trabaho para sa swordsman,
ang sasamahan ang kanyang angkan sa ekspedisyon ng pagsasanay na magsisimula sa susunod na araw. Ang ekspedisyong ito ay nilayon upang mag-recruit ng mga bagong miyembro, kung saan ang mga veterano na may ranggo A at ranggong S ang manggaguna sa mga bagong recruit na ito sa loob ng 3 araw habang tumutungo sila sa ika-50 palapag ng Great Southern Labyrinth. Humanga siya na tatagal lamang ito ng 3 araw. Nagkomento si Erhan na ang pinakamahuhusay na baguhang adventurer ay aabutin ng 6 na buwan hanggang 1 taon para gawin din ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Silma na posible ito kung tatahakin nila ang pinakamaikling ruta. Inamin din niya na ang mga sponsor ng ekspedisyon ay humihingi ng mabilis na resulta. Itinuro ni Erhan na kahit ang mga Silver Rabbit ay may kanya-kanyang problema, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit pinipilit ng mga sponsor ang angkan kahit na matapos ang isang matapang na pangako tungkol sa ekspedisyon. Alinman dito, dahil determinado siyang ituloy ang misyong ito, iniisip ng bida na kung ang layunin ay palakasin ang angkan sa kabuuan, ang mga baguhan na hindi makakatalo sa floor boss ay maaaring galugarin ang mas malalalim na antas ng mag-isa. Humanga si Silma na nalaman niya iyon batay lamang sa kaunting sinabi niya, na nangangahulugang mas matalas siya kaysa sa inaakala niya. Sa mga labirinto, kailangang talunin ng mga adventurer ang mga boss na nagpapakita bawat 10 palapag upang patuloy na makausad. At karaniwan na para sa mga recruit na nasasawi sa mga laban na ganoong antas. Ngunit kung ang mga mas may karanasang adventurer ang haharap sa mga labanang iyon, ang mga baguhan ay maaaring magparehistro lamang sa kristal at magpatuloy sa susunod na palapag. Sa katunayan, kaya nga gusto ng pinuno na sumali si Erhan sa ekspedisyong ito. Tinanong niya kung ayos lang ba talaga para sa isang tao mula sa labas na maging bahagi nito. Sa sandaling iyon, hinawakan ng babae ang kanyang mga kamay, na nagpapagulo sa kanya at binibigyang diin kung gaano niya ito nirerespeto bilang isang enchanter. Natutuwa ang lalaki na marinig iyon, ngunit ipinapaalala rin ito sa kanya ang dahilan kung bakit siya pinatalsik mula sa Heroes Party, dahil hindi siya kasing lakas ni Silma noong kanilang pinagsamang pag-atake. At ngayon ay hinihiling niya sa kanya na bumalik sa pagiging isang enchanter, na hindi gaanong kaakit-akit kung isasaalang-alang ang kamakailang trauma na kanyang pinagdaanan. Dahil doon, tumanggi si Erhan sa imbitasyon ngunit sinabi ni Sofia na sasama rin siya at iginiit na sumama siya sa kanila, na medyo inalog siya. Nangako siyang pag-iisipan pa ito, ngunit binigyang diin na tinalikuran niya ang propesyon ng enchanter para mag-focus sa pagiging isang swordsman. At kung sasali siya sa misyong ito, iyon ang magiging papel niya. Kahit na nagulat siya, tinanggap ni Silma ang kanyang kondisyon dahil sa kaibuturan niya ay naniniwala siya na kung uminit ang mga bagay sa loob ng labirinto ay babalik si Erhan sa pagiging isang enchanter para harapin ang sitwasyon. Alinman sa dalawa, kung magpasya siyang lumahok, kailangan niyang pumunta sa punong tanggapan ng Silver Rabbit bukas ng umaga. Pagsapit ng gabi, pumunta si Erhan sa tindahan ng isang matandang lalaki na, kahit malapit ng magsara, ay mainit na tinanggap ang bida at inalok ng tsaa. Total, labis siyang nagpapasalamat sa lahat ng promosyon na ibinigay ng lalaki sa tindahan nang maging miyembro siya ng Heroes Party na nagpataas ng benta. Tungkol doon, humingi ng tawad ang bida sa kanyang lolo bago isiniwalat na hindi na siya bahagi ng grupo. Gayunpaman, sinabi ng matandang lalaki na ang kanyang pasasalamat sa kanyang apo ay hindi kailanman mababawasan at si Erhan ay nananatiling siya mismo, mayroon man or wala ang pangkat na iyon. Alam na alam niya kung gaano kahirap tumulong ang bida at hindi iyon malilimutan. Sa palagay ng matanda, ang mga taong tulad ng kanyang apo ay mahalaga para sa lipunan, at nakikita kung paano nahihirapan ang bida na tumanggap ng mga papuri. Hinimok niya si Erhan na mas tanggapin ang mga ganitong salita ng pagmamahal tuwing naririnig niya ang mga ito. Nagtitiwala sa intuition at karakter ng kanyang apo, hiniling ng lolo sa kanya na gawin ang pinaniniwalaan niyang tama, dahil mahaba ang kanyang paglalakbay at nagsisimula pa lamang. Sa makatuwid, dapat mabuhay si Erhan para sa kanyang sarili, ngunit huwag tumigil sa pagtulong sa iba. Ano man ang mangyari, ang kanyang lolo ay palaging nasa tabi niya. Kinabukasan, nagulat si Erhan sa punong tanggapan ng Silver Rabbit. Nang makitang maayos ang itsura nito, tinanong ni Silma kung nakahinga siya ng maluwag nang makaalis siya sa Heroes Party, at sumagot ito na parang ganoon nga. Sumunod,
Pinasalamatan ni Vince Bars, ang pinuno ng angkan, ang binata sa pagpunta at inamin na marami na siyang narinig tungkol sa kanya, kasama na ang hindi magandang bahagi tungkol sa pag-alis niya sa Heroes Party. Tungkol naman kay Erhan, hindi niya tinalakay ang paksang iyon at sa halip ay gusto niyang malaman ang higit patungkol sa ekspedisyong ito sa pagtuturo. Ipinaalala ni Silma sa kanya na sa loob ng 3 araw ay pupunta sila sa ika-51 palapag ng Great Southern Labyrinth. Bago makarating sa antas na iyon, hihinto sila sa ika-21 palapag sa unang araw, sa ika-36 sa ikalawang araw, at iba pa. Sa kalagitnaan ng paliwanag na iyon, nakita natin ang isang naunang sandali nang sabihin ni Silma sa pinuno ng mga Silver Rabbit ang tungkol sa pag-alis ni Erhan mula sa Heroes Party, at kung paano niya ito nakita bilang isang matinding pagkatalo para sa koponan dahil tiyak na hindi sila magiging kasing lakas kung wala si Erhan. Sumang-ayon si Silma dahil itinaas ng Enchanter ang koponan sa ibang antas gamit ang kanyang support magic. Oo nga't hindi gaanong mabisa ang mga spell ni Erhan kaysa sa karaniwan, ngunit ang kanyang bilis ng Enchanter ay kahanga-hanga, 4 na beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Bukod pa riyan, nakita na ni Silma si Erhan na gumamit ng mga orihinal na spell, at napansin niya na mayroon itong mahusay na kakayahang suriin ang mga sitwasyon, hulaan ang susunod na galaw, at magbigay ng mahiwagang suporta sa tamang sandali gamit ang taglay niyang kasanayan ng isang enchanter. Dahil wala na siya sa Heroes Party, naniniwala si Silma na ang mga Silver Rabbit ay babalik sa tuktok sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang tungkol sa bidang iyon noong magkasamang pag-atake, nahirapan si Vince na paniwalaan na si Erhan ay itinapon ng ganoon. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang nasasakupan na ang mga enchanter ay karaniwang hindi nakakakuha ng nararapat na kredito. Siya mismo, dahil sikat siya, ay nauuwi sa labis na pagpapahalaga, habang ang mga tunay na makapangyarihan, tulad ni Erhan, ay karaniwang tinatrato na parang wala lang sila. Pagbalik sa kasalukuyang sandali, pagkatapos marinig ang lahat ng detalye ng ekspedisyon, pinag-isipan ni Erhan ang plano. Magkakaroon ng 10 grupo ng mga baguhan at 5 escort, kasama na siya at si Silma. Ang mga grupo ng mga baguhan ay magpapalitan sa pagharap sa mga halimaw, at kung may mangyari na hindi pangkaraniwan, ang mga escort ang dapat humawak nito. Siya nga pala, tinanong ni Erhan kung bakit 5 escort lang sa halip na mas madaming A-rank na grupo, dahil makatuwiran naman ito para mabawasan ang mga panganib ng ekspedisyon, lalo na't napakahigpit ng schedule at kung paano nito maaaring ilagay sa panganib ang mga baguhan. Sumagot si Silma na gusto talaga nilang dalhin ang mga baguhan sa ika-51 palapag, ngunit kailangan nilang dumaan sa ilang kahirapan upang tunay na lumago sa misyong ito. Alam ni Erhan na hindi iyon ang tunay na dahilan, bagaman wala siyang ideya kung ano ang tunay na dahilan, at syempre, hindi nila sasabihin sa isang tagalabas na tulad niya. Gayunpaman, inalok niya ang kanyang tulong at natanggap ang pasasalamat ni Vince. Ayon sa kanya, ang gantimpala ng Enchanter ay 2 gintong barya ngayon at 10 pa kung magtatagumpay ang misyon. Naisip ni Erhan na maganda iyon, bagamat inamin niyang labis-labis ang bayad dahil sapat na ito para sa isang buong taon na gastusin ng isang ordinaryong mamamayan. Itinuro ni Silma na ito ang halagang nakikita nila sa kanya, kaya nangako siyang gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkalipas ng ilang oras, tumungo si Erhan sa pasukan ng piitan kung saan gaganapin ang excursion at nagtitipon ang mga baguhan upang maghanda para sa pagsisimula ng paglalakbay. Nang magpakita sina Silma at Sofia at binati siya, napansin niya na ang kasuotan ng babae ay pareho pa rin ng dati, marahil ang karaniwang uniforme para sa mga nagsisimula. Sinabi rin niya na maganda ang hitsura ng babae sa kasuotang iyon, na ikinamula ni Sofia habang nagpapasalamat sa kanya. Habang hindi naman kinaya ni Silma ang mukha ng kanyang kapatid at sarkastiko niyang itinuro kung gaano ka-Jose si Erhan na pumupuri sa isang babae. Dahil pinag-uusapan na nila kung paano mangakit ng isang tao, tinanong ni Silma kung may kasintahan ang lalaki. Napakamot siya ng ulo at sinabing wala, ngunit dahil may mga babae sa dati niyang team, malamang natuto na siyang makitungo sa kabilang kasarian. Naalala ni Silma na ang grupo ng mga bayani ay dating magkasamang nakatira sa iisang mansyon. Habang tinatanong ni Sofia kung saan nakatira ang kanyang kaibigan ngayon, ipinaliwanag niya na nakatira ito sa isang inn.
Natarante si Silma, sinusubukang intindihin kung bakit gustong malaman iyon ng kanyang kapatid dahil parang plano nitong bisitahin siya, at kinailangan pang magmadali ng kawawang babae na ipaliwanag na mausisa lang siya. Pagbabago ng usapan, tinanong ni Silma kung bakit mas malayo si Erhan sa mga baguhan, at ipinaliwanag niya na dahil isa siyang outsider, pinili niyang bigyan sila ng kaunting distansya para mas lalong mabahala ang mga baguhan. Tungkol doon, hiniling sa kanya ng enchanter na tulungan siyang pakalmeyan ang grupo habang hinihiling niya kay Sofia na makipagkita sa kanyang team. Di nagtagal, sinamahan ni Erhan si Silma habang papalapit siya sa isang tatlong adventurer na magsisilbing escort. Pinuri ng Silver Rabbit si Erhan at tiniyak sa kanila na magiging isang mahusay na kasama siya, at naniniwala ang lahat kapag sinabi iyon ng isang mahalagang miyembro ng grupo. Sa kabilang banda, hiniling ni Erhan sa kanya na huwag maglagay ng ganoon kataas na inaasahan sa kanya, lalo na sa harap ng iba. Sa wakas, matapos sabihin ni Erhan na isa siyang umaatake, ipinakilala ng lalaking may asol na buhok ang kanyang sarili bilang si Antime, isang tagapagtanggol. Si Bernard, ang isa pang lalaki, ay isa ring tagapagtanggol, habang si Kathy ang manggagamot. Sa tingin ni Erhan ay balanse ang grupo, ngunit kung hindi siya dumating, may isang taong kailangang pumalit bilang umaatake, at lalo pang naghinala ang lalaki sa planong ito. Nang makita ang reaksyon ng lalaki, muling naalala ni Silma ang pag-uusap nila ng kanyang pinuno. Sinabi ni Vince na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Silma dahil sa pagkawala ng isang napakalakas na trump card, ngunit ipinaalala niya sa kanya na si Erhan ay isang enchanter na katulad niya, at dahil iniisip ang balanse ng grupo, hindi siya maaaring manatili sa unang squad kahit na pumayag siya. Ikinalungkot ni Silma na hindi pa umuusad ang kanyang angkan kahit isang hakbang mula noong nakaraang taon, dahilan para maniwala siyang hindi na mababawi ng mga Silver Rabbit ang kanilang nawala, at dahil din doon kaya niya inimbitahan si Erhan na lumahok sa ekspedisyon. Gayunpaman, pumayag lamang itong sumama kung gagamitin siya bilang isang swordsman, at ang inaasahan lang niya ay tunay itong gagana bilang isang frontline attacker kapag nagsimula ng maging matindi ang sitwasyon. Sa wakas, pagkatapos magpaalam sa grupo ng mga kasama, dinala ni Silma si Erhan sa mga baguhan upang salubungin sila. Pumunta sa unahan at natanggap ang buong atensyon ng lahat, inanunsyo ng pinuno na ngayon ay sisimulan na nila ang kanilang pagpunta patungo sa ika-50 palapag ng malaking labirintong timog. Naiintindihan niya ang kaba ng mga ito dahil hindi madaling maabot ang ganito kalalim na antas ng piitan na ito ng maaga sa kanilang mga karera, ngunit hiniling niya sa kanila na huwag mag-alala dahil nagdala siya ng isang makapangyarihang kasama kung sakaling may mangyari sa labas ng plano. Sa pagkakataong iyon, ipinakilala niya si Erhan at isiniwalat na tumungo na ito sa ika-74 na palapag, isang lugar na hindi pa nararating kahit ng mga pangunahing tauhan ng kaharian, kasama na si Silma mismo. Humanga ang mga bagong recruit, at mabilis na kumalat ang isang bulong-bulungan sa karamihan tungkol sa hindi kapani-paniwalang tagumpay ng lalaki. Para bang hindi pa sapat iyon, kahit na hiniling ni Erhan kay Silma na huwag siyang bigyan ng masyadong pressure, hindi lamang niya sinabi na siya ang magiging pangunahing referensya ng lahat sa loob ng piitan, kundi itinatampok din niya ang katotohanang minsan siyang naging bahagi ng Heroes Party, na agad siyang ginawang isang uri ng kilalang tao sa mga trainee. Pagkatapos ng talumpati, nagreklamo si Erhan na inilagay siya ng babae sa isang antas Diyosong pedestal ng mga inaasahan, ngunit iginiit niya na ito ang pinakamagandang gawin dahil mahalagang trabaho ang makatulong na mapanatiling kalmado ang mga baguhan. Ang isyu ay sa isip ni Erhan, gusto lang niya ang titulong bayani kung ito ay para tulungan ang kanyang lolo sa tindahan, at umaasa siyang hindi siya masasakitan ng ulo dahil sa kagagawang ito. Gayunpaman, hiniling ni Silma sa lalaki na samahan ang Team 10, na binubuo ng mga pinaka-promising na bagong recruit, na kung matututo silang magtulungan ay madaling makakarating sa gitnang palapag. Hinawakan ni Silma ang kamay ng kanyang kasama upang bigyan siya ng kumpiyansa, ngunit hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala ng ganoon kalaki sa isang tao mula sa labas. Gayunpaman, napunta si Erhan sa tatlong bagong dating na bumubuo sa Team 10, kung saan kasama si Sofia. Akala ni Erhan ay may nawawala, ngunit nang malaman niyang naroon nga ang lahat ng miyembro ng kanyang team, naisip niya kung gaano kadelikado ang bumuo ng isang team na kakaunti ang mga baguhan.
Masiglang ipinaliwanag ng lalaki sa trio na walang makakasabay sa kanilang ekspedisyon, at nag-alala si Erhan kung paano magiging ganito ang lalaking ito kapag lumaki na siya kung ganito na siya ka-attitude sa kanyang edad. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang mga nasasakupan na magpakilala. Sinabi ng lalaki na ang pangalan niya ay Lugan Hayward, ang enchanter na balang araw ay hihijitin si Silma. Sunod, ipinakilala ni Caroline Inglet ang kanyang sarili bilang isang defender. Napansin ng escort na kakaunti ang kagamitan ng babae para sa klaseng kinabibilangan niya, ngunit ipinaliwanag niya na isa siyang defender na hindi gumagamit ng armor, or kalasag dahil mas gusto niyang umiwas kaysa humarang dahil hindi niya maisip ang mga kasuklam-suklam na halimaw na humahawak sa kanya. Ngunit dahil mayroon siyang malaking pagnanais na tapusin silang lahat, pinili niya ang klase na nagpapahintulot sa kanya na mapalapit ng husto sa mga kalaban na iyon. Itinuro ni Erhan na ang pag-iwas sa mga atake ay mas mahirap kaysa sa pagprotekta sa iyong sarili gamit ang isang kalasag, lalo na para sa isang taong walang karanasan tulad ni Caroline, kaya tinanong niya kung mayroon sa angkan na tumutol sa pinili ng babae. Sumagot si Lugan ng oo, ngunit hindi pinansin ng kanilang kasama ang lahat at itinuloy ang kanyang desisyon. Ang komentong ito ay nagpasiklab ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa, at upang wakasan ang kaguluhan, hiniling ni Erhan sa huling miyembro ng trio na magpakilala. Kaya sinabi ni Sofia Claudel ang kanyang pangalan sa lahat at kinilala ang kanyang sarili bilang isang rear-line attack mage. Nang matapos magsalita si Sofia, muling nagsimulang magtalo sina Lugan at Caroline, at napagtanto ni Erhan na hindi magiging madali ang misyong ito. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, ang mga rookie ay tumahimik sa sandaling makapasok sila sa labyrinth. Tinanong ni Caroline kung ano ang ginagawa ng isang miyembro ng Heroes Party sa ekspedisyong ito dahil inakala niyang magkaribal ang kanilang mga angkan. Gaya ng sinabi na ni Silma, ipinaalala ni Erhan sa kanya na hindi na siya bahagi ng grupong iyon dahil isa itong prestihiyosong koponan. Iginiit ng dalaga na alam niya kung bakit siya umalis, ngunit tumanggi siyang sumagot sa anumang paraan. Sa pagpapalit ng usapan, ipinapalagay ni Caroline na kilala na ni Sofia ang escort dahil sinabi niyang sasamahan sila ng isang taong hindi kapani-paniwala. Humingi ng sagot si Caroline mula sa kanyang kasamahan upang malaman kung ito nga ba ang hindi kapani-paniwalang lalaking binanggit niya. At nang ma-corner, naging kasing pula ng kanyang buhok si Sofia, ngunit isiniwalat na iniligtas ni Erhan ang kanyang buhay. Bukod sa pagiging napakalakas at pagiging bahagi ng Heroes Party, sinabi rin niya na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na hindi niya kailangang mag-alala dahil naroon si Erhan, at hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang bayani anumang oras. Kahit na ganoon ang tingin ng babae sa kanya, nagtataka ang enchanter kung pinuri lang ba siya ni Silma ng ganoon para pakalmeyan ang kapatid. Bigla, dalawang lobo na tahimik na nagmamasid ang nagpasyang tumalon sa mga adventurer, ngunit nahulog sila sa isang mahiwagang bitag na inilagay ni Erhan sa daan, na nagbigay sa kanya ng katiyakan na ginawa niya ang tama sa paghahanda ng mga kagamitang ito sa kanilang ruta, lalo na ang pagharap sa mga kalaban na umaatake mula sa likuran ng hindi gumugugol ng masyadong maraming oras. Total, ang oras ay isang bagay na wala silang gaanong oras, at kung sasayangin man nila ang anuman, dapat ay sa mas mahirap na laban. Pagkalipas ng ilang panahon, nang makarating ang Team 10 sa ika-20 palapag, napanood ni Erhan ang kanyang mga recruit na lumaban ng sapat upang maunawaan na hindi siya magkakaroon ng mga problema para sa natitirang ekspedisyon sa pagsasanay. Sa totoo lang, inakala niyang si Lugan ay isang mayabang na lalaki lamang, ngunit isa talaga siyang bihasang enchanter. Kung magagawa niyang gumanap ng maayos sa mas mahabang labanan, tiyak na magiging kapaki-pakinabang siya sa isang rank group sa hinaharap. Gayunpaman, kahit na siya ay isang henyo, napakahina niya sa pagbibigay ng mga utos, na mahalaga para sa kanyang klase, bagaman maaari niyang paunlarin ang kasanayang ito sa paglipas ng panahon. Siyempre, si Caroline ay talagang napakabilis gaya ng kailangan ng isang dodge-type defender, ngunit mayroon siyang dalawang problema. Ang una ay ang biglaan niyang pag-atake at hindi nag-iisip, at kahit na kailangan talaga niyang maging frontline ng grupo, ang paraan ng paglalantad niya sa sarili ay nakakabahala. Pangalawa, dalawang dagger lang ang gamit ni Caroline bilang sandata, na tiyak na tugma sa kanyang estilo, ngunit hindi sapat ang firepower para sa grupo. Panghuli, si Sofia ay hindi kasing kahanga-hanga ng dalawa, ngunit mas malakas na siya kaysa sa isang karaniwang baguhan.
Medyo pasibo siya noong mga laban at nabigo dahil sa pag-aatubili sa ilang mga sandali, ngunit magbabago iyon kapag mas maayos na siyang nakakonekta sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Gayun din, si Sofia ay walang anumang kapansin-pansing kahinaan, na lumilikha ng mga inaasahan tungkol sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Samantala, sa tulong ng tatlong escort, natalo ng grupo ni Silma ang boss ng ika-20 palapag, pagkatapos ay hiniling sa mga bagong dating na irehistro ang palapag sa kanilang mga guild card upang matapos ang ekspedisyon para sa araw na iyon. Dahil sa kaunting libreng oras, pumunta ang Enchantress kay Erhan upang marinig ang kanyang iniisip sa unang araw. Sumang-ayon siya na ang Team 10 ay may malaking potensyal, ngunit pinagsisisihan niya na hindi sila gaanong nagtutulungan. Inamin pa nga niya na nag-aalala siya ng husto para kay Caroline, bagamat iginiit ni Silma na malaki na ang naging pag-unlad ng dalaga nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, napaisip ang binata kung ano kaya ang ugali nito noon kung ganito pa rin ang ugali niya ngayon. Kinabukasan, nabigla si Erhan nang mabasa niya ang isang unang pahina ng balita sa pahayagan tungkol sa bagong enchanter ng Heroes Party, na nagbunyag na si Erhan ay pinatalsik sa koponan. Dahil sa pagkadismaya, dinurog niya ang pahayagan sa kanyang mga kamay. Natatakot din siya na baka may isang baguhang nakabasa ng artikulo at nagsimulang makita siyang iba, na siyang ayaw niya. Nang umalis siya ng inn at tumungo sa tagpuan, nilapitan si Erhan ng isang babaeng nagngangalang Luna, na matagal na niyang hindi nakikita. Pagbalik sa Heroes Party, kahit na mas malala ang treto kay Erhan, si Luna ang patuloy na nagmagandang loob sa kanya parati. At nang siya ay pinatalsik, wala siya roon. May ginagawa siyang para sa kanyang pamilya, at kung naroon siya malamang na iba ang magiging resulta. Nahaharap sa isa na namang komplikadong isyu na kinasasangkutan ng kanyang dating koponan, na pagtanto ni Erhan kung gaano talaga gumugulo sa kanyang isipan ang paksang ito. Halos nagmakaawa si Luna sa kanyang kaibigan na bumalik sa party, ngunit nang tanungin niya kung pareho ba ang nararamdaman ng iba, inamin niya na siya lang ang humihingi ng pagbabalik ng enchanter. Gayunpaman, kung magdesisyon si Erhan na bumalik, gagawin niya ang lahat para kumbansihin ang iba. Kahit na nabigla siya, nakita ni Erhan sa mga mata ni Luna na seryoso siya, ngunit ipinahayag niya na huli na ang lahat para doon, lalo na pagkatapos ng artikulong nabasa niya. Nang marinig ito, hinawakan ni Luna ang kanyang kamay at ipinaalala sa kanya na nangako silang tatapusin ang Great Labyrinth ng magkasama. Ngunit pinatigas ni Erhan ang kanyang ekspresyon, binawi ang kanyang kamay, at sinabing ito ang pangako nilang dalawa kay Oliver, at si Oliver ang nagpatalsik sa kanya sa team. Kaya ang pangakong iyon ay hindi kailanman matutupad. Dahil doon, inis na umalis si Erhan, inamin sa kanyang sarili na gusto niyang magsama silang tatlo magpakailanman, na talagang gusto niyang tuparin nila ang kanilang ipinangako. Ngunit walang saysay ang iyakan dahil sa nangyari at wala nang mababalikan si Erhan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, pinag-isipan ng bida kung paano siya pinatalsik sa grupo ng mga bayani dahil sa pagiging mahina. Iyon mismo ang sinabi ng pahayagan at alam ni Erhan na balang araw ay may bagong miyembro na sasali sa grupo, ngunit ang totoo ay hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob tungkol dito. Lalo pat pagkatapos ng artikulong iyon, na nagtanong sa kredibilidad niya bilang isang adventurer, isang bagay na maaaring magpahirap sa kanya na makahanap ng bagong grupo. Sa katunayan, hindi lang sa isip ni Erhan magkokomento ang mga tao sa balita sa pahayagan. Nalaman na ito ng mga baguhan at nag-uusap na sila tungkol sa kaso, kasama na si Lugan, na nagsimulang magtanong kung talagang sinabi ng kanilang instructor ang totoo tungkol sa kanyang dating grupo. Sa sandaling iyon, dumating si Erhan at bumati ng magandang umaga sa mga kabataan, na kahit na sinubukan nilang panatilihin ang mga bagay na pareho, nilinaw sa enchanter na medyo kakaiba ang kapaligiran, lalo na pagkatapos kung gaano siya ipinakilala ni Silma na parang isang Diyos. Tungkol sa kanya, tumakbo si Silma at humingi ng tawad dahil sa hindi niya alam ang tungkol sa artikulo sa pahayagan. Sinabi ni Erhan na hindi niya kailangang humingi ng tawad at ang ekspedisyon ay magiging mabibigo kung mawawalan ng kahinahunan ang pinuno. Pinagsisihan ng babae ang hindi pagiging mas maingat bago ginamit si Erhan bilang inspirasyon, ngunit siya ang humingi ng tawad dahil sa hindi pagiging ganap na tapat. Sa anumang kaso, tinupad niya ang kanyang pangako na susuportahan niya ang Enchantress sa ekspedisyong ito, anuman ang mangyari, kaya dapat siyang manatiling mataas ang ulo gaya ng dati.
Sa isang relax na tono, sinabi ni Bernard na kahit papaano ay nakarating na talaga si Erhan sa ika-74 na palapag, at muling pinagtibay ng iba pang mga attendant na komportable pa rin sila sa piling ng isang taong napakalakas. Kasabay nito, binigyang diin ni Silma na ang trabaho ni Erhan kahapon ay hindi nagkulang sa anumang paraan. Sa madaling salita, ang lahat ay nasa tamang lugar at gumagana ng maayos. Pagkatapos, lumapit ang 3 kabataan mula sa grupong 10 upang batiin ang escort ng magandang umaga, at agad niyang binanggit ang paksa ng pahayagan. Nagreklamo si Sofia na ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, tulad ng sinabi ni Caroline. Ngunit nais malaman ni Lugan kung totoo ang nakasulat doon. Inamin ni Erhan na karamihan sa mga ito ay totoo, na ikinagulat ng binata. Siya nga pala, inamin ng escort na siya ay talagang masyadong mahina at kahit ngayon, hindi siya ang bayaning inaasahan ng lahat. Itinuro ni Sofia kung gaano kalakas ang lalaki dahil natalo niya ang mahigit 100 orc sa isang kisap mata. At kinilala niya na sapat ang kanyang lakas para dalhin ang mga recruit sa ika-51 palapag, at kahit hindi siya bayani bilang isang explorador, nangako siyang paprotektahan ang 3 kabataan mula sa anumang banta at umaasang gagawin nila ang kanilang makakaya tulad ng ginawa nila kahapon. Narinig iyon, nasabik sina Caroline at Sofia para sa isa na namang araw sa tabi ni Erhan, ngunit para bang talunan ang pakiramdam ni Lugan dahil nasabik siya. Kaya, nakarating ang Group 10 sa ika-21 palapag ng Great Southern Labyrinth. Ang layunin ay makarating sa ika-35th, ngunit hindi pinayagang magbigay ng anumang tagubilin ang mga escort sa mga baguhan hanggang sa makarating sila sa gitnang palapag, simula sa ika-31st. Sa madaling salita, hanggang noon, pangungunahan ng mga baguhan ang eksplorasyon, na matagal na nilang ginagawa hanggang sa ika-29 na palapag, or sa halip ay sina Sofia at Caroline, dahil lalong nagiging malinaw na hindi pinagkakatiwalaan ni Lugan ang kanyang sarili bilang isang instructor. Sa ika-31 palapag, oras na para turuan muli ni Erhan ang mga recruit, kaya kailangan niyang manatiling alerto. Naramdaman niya ang presensya ng mga halimaw sa unahan at hiniling sa lahat na maghanda. Nang magpakita ang mga goblin, sinabihan niya si Caroline na kunin ang kanilang atensyon. Muli, kumilos ng walang pag-iisip ang babae at inilantad ang kanyang sarili ng higit sa kinakailangan, na naging dahilan upang bantayan siya ng escort. Sunod, sinabihan niya si Sofia na harapin ang mga orc sa likuran habang si Lugan ay dapat gumamit ng support magic. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Erhan, sinimulan na ito ni Lugan dahil sa kanyang isipan, ang mga tagubaylang ibinigay ni Erhan ay pareho lang ng ibibigay ng sinuman at walang pinagkaiba. Kaya, gusto ng lalaki na harapin ang kanyang escort. Gamit ang kanyang mga buff, madaling naharap ni Caroline ang mga frontline goblin. Ngunit si Sofia ay nanginginig sa takot sa isang orc na nagpakita sa harap niya, marahil dahil sa trauma na dinanas niya. Habang pinagmamasdan ang eksena mula sa malayo, tinanong ni Lugan kung hindi ba tutulungan ni Erhan ang babae. At habang papalapit ang halimaw at hindi gumagalaw ang escort, napagpasyahan ng batang lalaki na hindi talaga siya maaasahan dito. Bigla, nag-alay si Erhan ng pagbawas ng agility sa orc at tiniyak kay Sofia, ipinaalala sa kanya na kasama niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan, kaya dapat siyang manatiling kalmado at gawin ang kanyang makakaya. Kaya, nag-focus si Sofia at nag-alay ng isang malakas na fire dart sa orc, na nag-iwan sa kanyang mga kasamahan na humanga na gumamit siya ng advanced attack spell. Samantala, habang niyayakap ni Caroline ang kanyang kaibigan dahil sa mahusay na nagawa nito, lalong nalito si Lugan sa buong sitwasyon. Nang tumungo sila sa ika-35 palapag, naharap nila ang isang nakakasawi na tarantula, na sigurado si Lugan na hindi nila kayang talunin. Sa kabilang banda, sinabihan siya ni Erhan na gamitin ang agility increase at durability increase kay Caroline, pati na rin ang pagpapalakas ng mahika ni Sofia. Nagreklamo ang recruit sa kanyang sarili na ang tagubilin ay pareho pa rin gaya ng dati. Habang muling inulit ni Caroline ang pag-uugali ng pag-atake ng walang ingat, natarante si Lugan at tumakbo palapit sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Erhan na manatili sa kanyang kinaroroonan dahil ang recruit ay magiging dahado kung pupunta siya sa frontline. Gayunpaman, sinabihan ni Erhan si Caroline na tumalon sa gagamba at hiwain ang likod nito.
Nang magawa ito ng tagapagtanggol ng may mahusay na liksi, sinabihan siya ng escort na patuloy na makuha ang atensyon ng kalaban ngunit mag-ingat sa kamandag nito. Sa sandaling iyon, pinalakas ni Lugan ang kanyang kasama, na ginagawang mas madali para sa kanya na harapin ang mga atake ng nakakasawi na tarantula. Itinuro ni Erhan na ang paggalaw ng tagapagtanggol ay nakasalalay kay Lugan at dapat niya itong suportahan higit sa lahat. Kasabay nito, sinabihan niya si Sofia na limitahan ang mga galaw ng gagamba, kaya ang salamangkero ay naghagis ng air cutter, na humiwa sa apat na kanang binti ng nilalang sa kalahati. Mabilis, sinabihan ni Erhan si Lugan na gamitin ang lakas at teknik na pagpapalakas kay Caroline. Ngunit dahil nag-atubili sandali ang batang lalaki, iniisip na ang laban ay tapos na, nagbigay ito ng sapat na oras sa gagamba upang ibalot ang tagapagtanggol sa kanyang sapot at simulang hilahin siya patungo sa bibig nito. Pinayuhan ni Erhan ang babae na putulin ang sapot gamit ang kanyang mga punyal. At nagsimulang maghinala si Lugan na ibinigay ng gabay ang tagubaylang iyon dahil alam na niya na mangyayari ito. Sinabihan ni Erhan si Sofia na maghanda ng palasong bato habang ang enchanter ng grupo ay kailangang maglagay ng isa pang magic boost kay Sofia dahil malapit nang matapos ang dating buff. Habang sumisigaw si Caroline na hindi niya kayang punatan ang sapot, naisip ni Erhan na 3 spell lang ang magagamit ni Lugan sa isang pagkakataon. Kaya, wala nang magagawa at kailangang makialam ang gabay. Agad na gumamit si Erhan ng sharpen ng boost para hasain ang mga punyal ni Caroline, na nagbigay daan sa kanya na madaling putulin ang sapot na humahawak sa kanya. Pagkatapos, sinabihan niya si Sofia na kumilos, at pinaputok niya ang palasong bato sa nakakasawi na tarantula, na agad na natalo ang nilalang. Kasabay nito, tumakbo si Caroline upang magdiwang kasama si Sofia, habang sinabihan ni Erhan si Lugan na gumana lamang ang lahat dahil sa kanyang support magic. Nahihiya ang bata, nagpasalamat sa kanya ngunit patuloy na tumingin sa gabay sa kakaibang paraan habang tinatawag ni Erhan ang lahat upang bumalik sa ibabaw. Pagkatapos ng ekspedisyon sa araw na iyon, tinipon ni Silma ang mga baguhan sa pasukan ng piitan upang ipahayag na bukas na ang huling araw, kaya dapat magpahinga ang lahat upang maging nasa mabuting kondisyon. Kalaunan, habang pauwi, tinawag ni na Bernard at Antime si Erhan upang bumili ng makakain. Nagulat si Erhan na tila hindi siya inabala ng dalawa. Sa katunayan, nagdiwang si Bernard nang pumayag ang Enchantress na sumama sa kanila. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng maayos dahil sa pagmamadali ng ekspedisyon, at naisip ni Erhan na maaaring ito ay isang magandang pagkakataon. Samantala, ang Group 10 ay ibinabalik sa lungsod sakay ng isang karwahe. Binanggit ni Lugan ang paksa tungkol sa pagliligtas ni Erhan kay Sofia ayon sa sinabi niya. At ipinaliwanag ng babae na iniligtas siya nito 3 araw na ang nakalilipas sa isang bagong tuklas na labirinto. Medyo nababagabag ang tunog ng binata, hiniling niya sa kanyang kasama na sabihin sa kanila ang lahat tungkol sa kanilang gabay, kung anong mga spell ang ginamit niya at kung paano siya lumaban. Matapos mag-isip sandali, naalala ni Sofia na gumamit si Erhan ng isang hindi kapani-paniwalang bug zone ng hangin at pinalakas din ang kanyang espada gamit ang support magic. Naniniwala si Lugan na gumamit siya ng sharpen ng boost, isang spell na ginagamit upang petalasin ang mga armas, hindi ang mga tao. Itinuro ni Caroline na ito ang spell na ginamit ng instructor sa kanya ngayon, na nagpatalas sa kanyang mga kutsilyo. Batay sa sinabi, naunawaan ni Lugan na alam din ni Erhan kung paano gumamit ng mga close combat weapons at ipinaliwanag ni Sofia na lumipat siya sa isang frontline attacker matapos mapatalsik mula sa Heroes Party. Nang marinig ang tungkol sa pagbabago ni Erhan, nagulat si Lugan dahil ang instructor ay kumilos na parang isang perpektong enchanter kanina. Bukod pa riyan, napagtanto ng binata na nagalit siya dahil inakala niyang binaygo siya ni Erhan. Ngunit sa labanan laban sa mga orc, palihim na ginamit ni Erhan ang agility reduction, isang uri ng debuff na bihirang gamitin kahit ni Silma dahil napakahirap nito. Gayunpaman, madali itong nagamit ni Erhan. Sa pag-alala sa laban-laban sa nakakasawi na tarantula, napagtanto ni Lugan na ito ang unang pagkakataon na tunay niyang naunawaan ang kahalagahan ng mga porma sayon. Dahil kung pinapanatili ng tagapagtanggol na hindi maalis ang atensyon ng kalaban, ang umaatake at ang taga-suporta ay may espasyo at oras na mag-focus sa kanilang mga tungkulin. Tila alam pa nga ni Erhan kung kailan eksaktong matatapos ang bawat buff.
At hinulaan din niya ang pag-atake sa sapot ng gagamba, na isa lamang ang ibig sabihin. Perpektong binabasa ni Erhan ang sitwasyon at ibinibigay ang pinakaangkop na mga tagubilin para sa bawat kaso. Iyon ang dahilan kung bakit siya isang mahusay na enchanter, ngunit hindi maintindihan ni Lugan kung bakit siya lumipat sa frontline. Marahil ay isa talaga siyang tunay na henyo, kayang lumaban sa iba't ibang paraan, at ayaw ng batang Maiwan. Kaya, nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya upang makamit ang kanyang pangarap na maging ang pinakadakilang enchanter. Nagkomento si Caroline na mayroon siyang nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha, at sinabi niyang motibado lamang siya para sa bukas. Kalaunan, pagdating nila sa Silver Rabbit's Tavern, iginiit ni na Bernard at Antime na bayaran ang bayarin ngayon. Ipinapalagay ni Bernard na malamang na nagdiwang ng husto ang enchanter dahil naging bahagi siya ng grupo ng mga bayani. Ngunit ang naaalala lang ni Erhan ay ang paggawa ng lahat ng gawaing administratibo at ang kawalan ng oras para magsaya. Dahil doon, nagalit ang iba pang mga gabay sa mapang epeng tono ng artikulo sa pahayagan na iyon at nagpasalamat si Erhan sa kanilang empatiya. Tinanong ni Antime kung siya nga ba talaga ang enchanter ng grupong iyon dahil, nang magkita sila, sinabi ni Erhan na isa siyang umaatake. Ipinaliwanag ni Erhan na lumipat na siya sa pagiging swordsman nang tuluyan nang umalis siya sa koponan. Ibig sabihin, ginagampanan na niya ang papel na iyon sa grupo ng mga bayani at, sa totoo lang, mas gusto niya iyon kaysa kan-inuman, na impluwensyahan ng kanyang lolo, na isa ring swordsman. Ang kanyang lolo ay isang explorer at noong unang panahon, nang magpakita ang isang higanteng halimaw sa kanilang nayon, tinalo ng lalaki ang nilalang gamit ang isang espada. Dahil dito, gusto ni Erhan na maging katulad niya. Nang tanungin kung paano siya naging isang enchanter, ipinaliwanag ni Erhan na nangyari ito nang ang grupo ng mga bayani ay nagsimulang bumaba ng pababa at ang kanilang bilis ay nagsimulang bumaba. Total, sa bawat pagbaba nila sa palapag, ang mga halimaw ay lalong lumalakas, na humantong sa ideya ng paghahanap ng isang enchanter na sasali sa koponan, dahil ang props yung iyon ay nakakakuha ng maraming atensyon noong panahong iyon. Ngunit dahil si Erhan ay itinuturing na isang jack of all trades at kayang gawin ang lahat, siya ang napunta sa paglipat ng klase. Naawa si Antime para sa kanya, ngunit kinilala ang kanyang merito sa pangunguna sa koponan hanggang sa ika-74 na palapag, na nagmumungkahi na ang desisyon ang naging tama. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Erhan na may seryosong ekspresyon, na sinasabing kahit na lumipat siya, dapat sana ay bumagal at lumakas ang grupo. Nang tanungin ng kanyang mga kasama kung ano ang ibig niyang sabihin, iniwasan niya ang tanong at sinabing masyado siyang malupit sa kanyang dating koponan. Ang totoo, sa kanyang palagay, wala na siyang masasabi pa doon. Total, wala namang posibilidad na makalampas ang grupo ng mga bayani sa ika-74 na palapag dahil itinago ng lalaki ang lakas niya. Iniba ni Bernard ang usapan at tinanong kung ano ang kanyang ideal na swordsman. Sumagot si Erhan na ang pinakamagaling ay isang taong may iba't ibang kasanayan na epektibo sa halos lahat ng bagay, yung tipong kayang umakyat mula sa pinakamababang palapag ng mag-isa at iyon ang gusto niyang maging. Samantala, naliligo si Caroline at nagreklamo na kailangan na nilang magpaalam ni Sofia kay Erhan pagkatapos ng huling araw ng ekspedisyon. Nalungkot din si Sofia sa pag-iisip tungkol dito at inamin na sana ay manatili ito kasama ang mga Silver Rabbits dahil iyon ang nararamdaman niya. Pinayuhan ni Caroline ang kanyang kaibigan na yayain itong manatili at kahit sigurado si Sofia na hindi ito gagana, iginiit ng tagapagtanggol na maaaring tanggapin niya talaga ang imbitasyon ng babae tulad ng ginawa ng sarili niyang kapatid. Sumagot si Sofia na hindi katulad ni Silma si Erhan ngunit alinman sa dalawa, talagang malungkot kung hindi na niya makikita ang escort, na nagpapaisip sa babae na marahil ay dapat niyang gawin ang kahilingang iyon para hindi niya palampasin ang pagkakataon. Kinabukasan, dumating ang grupo ng mga bayani sa pasukan ng piitan at nakuha ang atensyon ng lahat ng mga adventurer na naroon. Habang si Oliver ay may tiwala sa sarili, si Luna ay halatang hindi komportable. Sumunod, nilapitan ni Erhan ang mga bagong dating para sa huling araw kung saan kailangan niyang magulat para sa serbisyong ito. Tuwang-tuwa, masayang sinalubong ng 3 bata ang instructor, at inamin ni Caroline na mas matutuwa pa siya kung makakatanggap sila ng gantimpala sa pagkumpleto ng misyong ito. Tinanong ni Lugan kung ano ang gusto niyang matanggap, at tumingin ang batang babae kay Sofia,
na labis na nahiya dahil alam na alam niya kung ano ang gusto niyang matanggap sa kasong ito para manatili si Erhan sa Silver Rabbit sa Night Sky. Dahil walang matatakbuhan, naglakas loob si Sofia na aminin ang kanyang nais, ngunit naputol ang kanyang sasabihin nang tawagin si Erhan sa ibang lugar. Habang papunta sa lugar kung saan siya ipinatawag, narinig ni Erhan ang dalawang bagong dating na nag-uusap tungkol sa kung paano papasok ang grupo ng mga bayani sa mas malalim na bahagi ng labirinto ngayon, simula sa ika-72 palapag upang subukan ang bagong pormasayon. Nang marinig iyon, naisip ni Erhan na mas makabubuting isagawa ang mga pagsubok na iyon sa mga itaas na palapag kung saan mas mababa ang panganib, ngunit mabilis niya itong sinubukang kalimutan. Nang sabihin na, sa ika-72 palapag ng Great Southern Labyrinth, determinado si Oliver na sakupin ang piitan na ito. Total, wala na silang talo na pumipigil sa tagumpay. Hindi lamang ang pinuno, kundi pati na rin ang iba pang mga miyembro ay nananatiling kumbinsido na si Erhan ay isang pabigat sa koponan, maliban kay Luna. Siyempre, na nais ni Oliver na higit sa lahat ay kumbansihin na tama siya mula pa sa simula. 2 araw bago nito, si Feli Carpenter ay nagpakita sa Heroes Party na puno ng sigla dahil sa mga dakilang gawa ng sikat na koponan na ito. Ayon kay Oliver, si Feli Carpenter ay isang mahusay na adventurer na nakarating sa ika-10 palapag ng Great Western Labyrinth, at siya ang magiging unang tunay na enchanter ng koponan. Nasiyahan sina Derek at Anneli na hindi na nila kailangang umasa sa lalaking iyon mula noon. Nagpasalamat pa nga si Feli Carpenter sa kanila para sa welcome party, at nagkomento si Derek na ngayong hindi na sila naipit sa istorbo sa koponan, mayroon na silang lahat ng dahilan para magdiwang. Sa katunayan, nagulat pa siya nang makita niyang maayos ang mga kurtina ni Erhan at napagtanto na maraming pera ang Heroes Party. Tinanong ni Feli Carpenter kung ang perang iyon ay hindi ba nilayon para pandohan ang mga aktibidad ng grupo, ngunit hiniling ni Oliver na itigil na nila ang pag-uusap tungkol kay Erhan dahil ngayon ang welcome party ng bagong enchanter. Sa kalagitnaan ng party, dumating si Luna na tumatakbo upang maghatid ng mga agarang balita. At kahit nagulat siya nang makita ang bagong babae, isinantabi niya iyon upang ibunyag na si Erhan ay papasok sa Great Southern Labyrinth kasama ang Night Sky Silver Rabbits. Agad na nagtanong ang ibang mga miyembro kung paano nakapasok ang isang walang silbing tao sa isang napakalakas na angkan. Habang tinatanong ni Luna kung ano ang nangyari habang wala siya, sa sandaling iyon niya nalaman sa pamamagitan ng kanyang mga kasamahan sa koponan na si Erhan ay pinatalsik sa koponan. Pagkatapos ay ipinakilala ng pinuno ang bagong enchanter. Naalala ni Luna kung gaano siya kalinaw noong tinutulan niya ang pagpapalit kay Erhan, at nay na si Derek dahil hindi niya pinapansin ang bagong miyembro. Pinapakalma ni Oliver ang malaking lalaki at ikinatuwiran na gaya ng alam na ng lahat, hindi sapat ang lakas ni Erhan para mapabilang sa koponan na ito. Gayunpaman, palaging hindi sumasang-ayon si Luna dito at nakikita ang lalaking iyon bilang sentro ng grupo ng bayani, naniniwalang narating lang nila ang mga ito dahil sa kanya at hindi makakausad ang koponan nang wala si Erhan. Dahil sa pagkadismaya, idiniin ni Anneli na hindi sumasang-ayon ang iba pang miyembro ng grupo tungkol sa mga kahangahangang bagay. Pero alinman sa dalawa, wala nang saysay na magreklamo pa dahil wala na ang talunang si Erhan at iyon na iyon. Dahil sa katotohanan, sumuko si Luna at tinanggap na wala na talaga siyang magagawa ngayon. Pagkatapos ay nakahinga ng maluwag si Oliver at sinimulan ng isang talakayan tungkol sa mga agarang plano dahil ito ang unang araw ni Feli Carpenters. Sa pagkakataong ito, ang plano ay magsagawa ng isang pagsubok kasama ang isang baguhan sa ika-72 palapag sa loob ng 2 araw. At kung magiging maayos ang lahat, bababa sila sa ika-74. Gayunpaman, tinutulan ni Luna ang plano dahil wala siyang balak na masawi. Muli, nasaktan niya ang iba pang mga miyembro ng grupo habang ipinaliwanag na kahit na si Feli Carpenter ay isang mahusay na enchanter, magiging matalino para sa kanila na magsimula sa mas madaling palapag at pagkatapos ay bumaba. Iginiit ni Derek at Anneli na magiging madali ang ika-72 palapag, ngunit ipinaalala sa kanila ni Luna na naroon ang itim na dragon at muntik na silang matalo noong nakaraang beses na nakaharap nila ang nilalang na iyon. Gayunpaman, nagpakita ng kayabangan ang mga miyembro ng koponan at patuloy na sinisisi si Erhan, na sinasabing nakakasagabal siya sa iba pang mga miyembro ng koponan.
Sinubukan ni Oliver na pakalmayan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na susubukan lamang nila ang bagong porma sayon at sa makatuwid ay hindi lalaban sa itim na dragon, ngunit nanatili ang kumbinsido ni na Derek at Anneli na dapat nilang harapin ang halimaw na iyon. Patuloy na iginiit ni Luna na magiging irresponsible ang paggawa nito nang wala si Erhan. Ngunit itinuloy ni Oliver ang kanyang pagsisikap at ipinataw na susundin ang plano kahit ano paman. At kaya bumalik tayo sa kasalukuyang sandali kung saan ang grupo ng mga bayani ay nahaharap sa malalakas na kalaban kahit na hindi pa rin sila nakakasabay sa bagong miyembro ng koponan. Sa ngayon, nakaharap nila ang isang uri ng mammoth na may kahanga-hangang tibay. Sinubukan ni Oliver na putulin ang halimaw, ngunit mahaba ang mga pangil nito at pinipigilan ang adventurer na makalapit. Dahil nabigo, umatras ang pinuno at hinayaan si Derek na kunin ang unahang linya gamit ang kanyang kalasag habang nararamdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan habang nauubos ang kanyang mga buff. Dahil alam niyang magiging hindi maganda ang mga bagay-bagay kung magpapatuloy ito, tinanong niya si Feli Carpenter kung bakit patuloy na natatapos ang mga buff. At ang Enchanter, na halatang balisa, ay sumagot na hindi pa rin niya lubos na naiintindihan kung paano agad lumalaban ang mga kasama. Dahil dito, naalala ni Oliver na naunawaan na ni Erhan ang lahat sa loob ng wala pang isang oras sa kanyang unang araw. Samantala, nakatanggap si Derek ng isang pagsabog ng kapangyarihan mula sa mammoth at muntik ng matamba sa lupa. Pagkatapos ay pinagalitan siya ni Anneli dahil muntik na itong tamaan, sinusubukang panatilihin ang kanyang anyo. Alam ng tangke na madali niyang maharangan ang ganoong uri ng pag-atake, ngunit ngayon ay komplikado na ito. Tumugon si Anneli gamit ang sunod-sunod na mga bala ng apoy na hindi man lang kinikiliti ang halimaw, kaya naman naisip ni Oliver na nagbibiro lang ang mangkukulam. Gayunpaman, ang totoo ay medyo mahina na talaga ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ngayon. Nag-aalala, sinabihan ni Oliver si Feli Carpenter na palakasin ang salamangkero. Nagawa na iyon ng Enchanter, ngunit sinubukan pa rin niyang palakasin ang spell. Sinubukan muli ni Anneli ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga fire shot, ngunit muli ay wala itong napinsala sa kalaban. Lalong hindi makapaniwala, naisip ni Oliver kung paano dapat mas malakas ang mahika ng suporta ni Feli Carpenter kaysa kay Erhan. Gayunpaman, naghihirap pa rin si Derek sa harapang linya sa pagsisikap na mapaglabanan ang nakapanlulumong kapangyarihan ng mammoth, kaya hiniling niya sa pinuno na gumawa ng isang bagay. Pagbalik sa totoong mundo, sinabihan ni Oliver si Anneli na umikot upang bantayan ang kalaban. Ngunit agad na napansin ng halimaw ang kanyang paggalaw at muntik ng tamaan ang salamangkero, na napilitan siyang umatras. Dahil doon, hiniling ni Oliver kay Feli Carpenter na bantayan ang susunod na pag-atake ng halimaw at bigyan ng babala ang grupo, ngunit nanghihinayang niyang sinabi na hindi niya magagawa iyon. Ikinatuwiran ni Oliver na ang tungkulin ng isang Enchanter ay unawain ang daloy ng labanan, ngunit ang maaari lamang gamitin ni Feli Carpenter ay ang support magic sa ngayon, na nagsimulang may rita kay Anneli. Nakita ng pinuno ng koponan kung gaano sila kaina, at nagsimulang magpanik dahil hindi niya maintindihan kung bakit hanggang sa tuluyang lumapit si Luna upang ipaliwanag ang dahilan ng kahinaan ng lahat. Gayunpaman, nang malapit na niya itong ibunyag, biglang nagpakita ang sikat na itim na dragon, tinakot ang lahat gamit ang nakakatakot na anyo at mapanirang aura, na may mga matang nakaumbok. Itinuro ni Oliver na ang dragon na ito ay hindi dapat umalis sa lugar ng boss sa sahig. Walang pakialam, tinapakan ng may pakpak na halimaw ang mammoth na parang isang insekto at ang laki nito ay talagang hindi kapani-paniwala. Sumigaw si Luna na dapat silang umatras, ngunit tumanggi sina Derek at Anneli at nagbigay ng huling salita. Ikinatuwiran ni Oliver na natalo na nila ang halimaw na ito dati at kaya na nilang gawin itong muli. Kaya, sinugod nila ang itim na dragon, na tumugon sa pamamagitan ng pag-atake ng bowl ang apoy kay Derek. Kahit na itinaas niya ang kanyang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili, ang lalaki ay tumilapon pa rin sa lupa dahil sa matinding puwersa. Habang tumatakbo si Luna upang pagalingin siya, tinanong ni Oliver kung bakit hindi binuff ni Feli Carpenter ang tangke. Ngunit ang malupit na katotohanan ay ang Enchanter ay ganap na nanigas sa takot. Nagpaputok si Anneli ng Fire Lance, ngunit muli, ang kanyang mahika ay walang epekto sa kalaban.
Mabuti na lang, nang gumanti ang dragon, napunta ito sa isang bato gamit ang bowl ang apoy nito sa halip na direkta sa babae, kahit na malaki pa rin ang pinsalang natamo niya. Dahil sa kritikal na sitwasyon, patuloy na iginiit ni Luna na dapat silang umatras, habang si Oliver ay nahihirapang mag-concentrate sa gitna ng kaguluhan at sa nagbabantang posibilidad na masawi ang lahat. Nang magsimulang gamitin ng itim na dragon ang pinakamalakas nitong kapangyarihan, nagawa ng swordsman na ibalik sa kanyang katinoan si Feli Carpenter upang makapag-cast siya ng buff dito. Nang magawa niya ito, sinimulan ng team leader ang isang magic convergence. Naisip ni Luna na kailangan niya ng mas maraming convergence, ngunit wala nang natitirang oras para sa iba pa, kaya nag-cast si Oliver ng Divine Flash, na bumangga sa atake ng itim na dragon at nagdulot ng pagsabog. Pagkatapos nito, nakita ng lalaki na ang halimaw ay nananatiling ganap na hindi nasaktan, at sapat na iyon para maunawaan niya na ang labanang ito ay hindi maaring manalo. Sumuko na, sa wakas ay tinanong niya si Luna kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Luna na siya ang pinuno at kailangan niyang bumangon at bumalik sa laban. Gayunpaman, dahil halos hindi na siya nakakapit, sinabi ng babae na ang tanging paraan palabas ay ang paggamit ng kakaibang portal, isang mahiwagang bagay na ginagamit para sa mga emergency escape na maaari lamang ay activate sa loob ng isang labyrinth. Lumilikha ito ng isang sapilitang spatial connection sa pagitan ng lugar kung saan ito ginagamit at ng ibang lokasyon. Sa kabilang banda, sinabi ni Feli Carpenter na ang item na ito ay magpapadala sa grupo sa isang random na lugar ng boss sa sahig, alinman sa itaas or mas mababang palapag, ibig sabihin ay kailangan nilang harapin ang isa pang boss. Gayunpaman, iniisip ni Luna na mas mabuti ito kaysa sa pakikipaglaban sa Black Dragon, na isa sa pinakamalakas na boss. Sa makatuwid, hinayla ni Oliver ang kakaibang portal at inihagis ito sa lupa, na nagbukas ng daanan na dapat pasukin ng grupo, habang nagpupumiglas. Ang mga miyembro ay gumalaw ng napakabagal at napigilan silang makapasok ng itim na dragon, na nagbuga ng apoy at, kakaiba, pumasok sa portal ng mag-isa at ito ay nagsara pagkatapos na makadaan ang nilalang. Gamaan ang loob ni Derek na nakatakas sila, ngunit ipinaliwanag ni Luna na ito ang pinakamasamang bagay na maaaring nangyari dahil ang itim na dragon ay maaaring napunta sa isang mas mahinang lugar kung saan maaaring atakihin ang mga baguhang adventurer. Dahil dito, plano niyang hilingin sa guild na sapilitang ay teleport ang lahat palabas. Iyan ang tungkulin ng mga guild card, na nagpapahintulot sa mga tao na ilikas mula sa mga labyrinth sa mga kritikal na sandali tulad nito, kahit na naniniwala silang maaaring maharap sila sa ilang parusa mula sa guild. Nagpasya si Oliver na ituloy ang plano at lumipat sa susunod na hakbang. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Luna na sina Derek at Anneli ay nasugatan at hindi pa makalakad. Habang pinapagaling ni Luna ang iba, sinabi niya na kapag humiling sila ng puwersang teleportasyon, kailangan nilang labanan agad ang itim na dragon, at naniniwala siyang makabubuting palitan si Feli Carpenter ni Erhan pagdating ng sandaling iyon. Natural lamang, tinutulan ng ibang mga miyembro ang ideya. Kaya, ipinaliwanag ng babae na nang sasabihin na niya sana kung bakit umano mahina ang Heroes Party, ang totoo ay lahat ay kasing lakas ng dati at walang nagbago. Hindi maintindihan ni Oliver kung paano iyon naging posible dahil kahit ang pinakamalakas niyang galaw, ang Divine Flash, ay hindi man lang nakasakit sa dragon. Ayon kay Luna, simple lang ang sagot dahil wala na si Erhan. Halimbawa, halos hindi nakagawa ng magic convergence si Oliver kanina, na nagpapakita kung gaano kaina ang kanyang Divine Flash sa mga ganitong sitwasyon. Siya nga pala, tinanong niya kung alam ng leader kung ano ang pagkakatulad ng lahat ng support magic. Sumagot siya na ang dami ng naboboost na attribute ay depende sa caster, at ang tagal ng epekto ay depende sa target. Dapat muling i-apply ng enchanter ang buff bago ito matapos, at ang mga support spell na ito ay karaniwang tumatagal ng humigit kumulang 3 minuto. Ipinaliwanag ni Feli Carpenter na tama ito ngunit lahat ng miyembro ng Heroes Party ay may napakataas na resistensya sa magic, kaya ang isang buff ay hindi tumatagal ng higit sa 2 minuto, lalo na para kay Oliver, na hindi kayang mapanatili ang isa kahit isang buong minuto, kahit na magalit ang leader sa kanyang naririnig. Sinabi ni Luna na ang kanyang katawan ay hindi tugma sa sinumang enchanter. Ang isyu ay kayang pigain ni Erhan ang gatas mula sa isang bato at halos nagawa ang imposible.
Ikinakatwiran ni Oliver na dapat ay kaya rin ni Feli Carpenter na gawin iyon dahil kahit sino ay mas may talento kaysa kay Erhan. Bilang tugon, ipinaalala sa kanya ni Luna na alam ni Erhan ang kanyang sariling mga kahinaan at nakabuo siya ng mga orihinal na spell upang mabawi ang mga ito. Nang marinig nila na ang lalaki ang lumikha ng kanyang sariling mahika, natigilan sina Oliver, Derek, at Anneli at tumangging maniwala. Ngunit tiniyak sa kanila ni Luna na ito ang katotohanan. Dahil dito, itinigil niya ang pagpapagaling at ipinaalala sa kanila na wala na silang gaanong oras, kaya oras na para umalis. Sumunod, habang tumatakbo silang lahat palabas ng labirinto, naalala ni Oliver na may sinabi talaga si Erhan tungkol sa paglikha ng mga orihinal na spell, ngunit mas mahina pa rin siya kaysa sa iba pang mga enchanter. Pinabulaanan nito ni Luna dahil nakagawa si Erhan ng isang support spell na nagpapataas ng kapangyarihan ng mahigit 50 beses. Naisip ni Feli Carpenter na imposible iyon dahil kahit si Silma ng Silver Rabbits ay kaya lamang dagdagan ito ng 10 beses. Dahil dito, napagtanto ni Oliver na ang kanyang Divine Flash ay nakasalalay sa mga buff ni Erhan upang maging malakas, na kinumpirma ni Luna. Pagkatapos ng lahat, ang parehong teknik ng swordsman at ang mga attack spell ni Anneli ay literal na 50 beses na mas malakas sa suporta ni Erhan. Dahil dito, naging arrogant si Oliver hanggang sa punto na tumigil na siya sa pag-aalala tungkol sa pag-concentrate ng kanyang mahiwagang enerhiya kapag ginagamit ang kakayahang iyon. At kung mas nag-focus siya ng kaunti, maaaring napatumba niya ang itim na dragon. Ganon din kay Anneli, na mga mediocre spell lamang ang nagamit niya sa huling laban na iyon, na nagpaliwanag na maaari lamang niyang gamitin ang kanyang mga espesyal na spell sa suporta mula sa kanilang mga eksperto sa lahat ng uri ng spell. Panghuli, nakatulong din si Erhan sa depensa ni Derek, pangunahin dahil ang kanyang mga buff ay nakakaapekto rin sa mga kagamitan at spell. Kaya, nang mawala ang mahika ng suporta, hindi biglang naramdaman ng mga miyembro ng grupo na bumigat ang kanilang mga katawan. Pagkalipas ng ilang panahon, nakita ng mga adventurer sa labas ang grupo ng mga bayani. Narinig ni Oliver ang ilang mga tao na nagkokomento kung paano sila mga bayani, ngunit tinanggihan ng lalaki ang titulong iyon dahil inilalagay nila sa panganib ang lahat ng mga adventurer na iyon. Gayunpaman, totoo na natalo na nila ang itim na dragon minsan, at alam ni Oliver na nagawa niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Kaya, hindi kailangan ng grupo ng bayani si Erhan. Maaga kinabukasan, huling araw na ng ekspedisyon. Nakatayo sa harap ng kanyang mga estudyante, ipinaliwanag ni Erhan na ang layunin ay pumunta mula sa ika-36 hanggang sa ika-50 palapag ng labyrinth. Pagkatapos, nang makarating sila sa ika-51 palapag, dapat nilang gamitin ang mga crystal teleport upang bumalik. Pinagmasdan ng maulap na kalangitan, naramdaman ng instruktor na may mali na nananatili sa hangin. At sa mismong araw na malapit nang matapos ang kaganapan, marahil ay dahil sa kakaibang paraan ng pagtingin sa kanya ni Lugan. Ngunit kung huhulaan niya, sasabihin ni Erhan na ang problema ay ang malaking labirinto sa timog. Si Caroline, na tuwang-tuwa gaya ng dati, ay nagtanong kung anong uri ng mga halimaw ang makakaharap nila ngayon dahil halos hindi na siya makapaghintay na talunin silang lahat. Huminga ng malalim ang tutor at muling hiniling sa kanya na huwag tumakbo na parang baliw dahil isa siyang tagapagtanggol. Ikinatuwiran ni Caroline na kailangan niyang ibigay ang lahat ng mayroon siya sa frontline upang mabawasan ang pasanin ng iba pang miyembro ng grupo, at ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang probes yung iyon. Ngunit nilinaw ni Erhan na may limitasyon ang magagawa ng isang tao sa isang labanan at mahalaga para sa kanya na simulang isipin ang kanyang sarili bilang bahagi ng koponan, hindi bilang isang independenteng elemento na umaarte ayon sa gusto niya. Tinawag ni Caroline na nakakainis ang guro, kaya pinagalitan siya ni Lugan. Itinuro na si Erhan ay mabait lamang at nagbibigay ng mahahalagang payo, na ipinapaalala sa kanya na kahit ang sikat na si Albert Sensible ay nagsabing mahalaga ang pagtutulungan. Kinwestiyon ni Erhan kung ang ibig sabihin ba talaga ng batang lalaki ay si Albert Sensible, at ang pangalan ay nakakuha ng atensyon ni Silma Claudel. Sinabi ni Erhan na si Albert Sensible ay isang ganap na alas ng mga Silver Rabbit sa Night Sky, ngunit sa kasamaang palad ay nasawi sa pakikipaglaban sa itim na dragon sa ika-72 palapag. Dagdag pa ni Caroline,
habang nakayuko ang kanyang ulo, na si Albert Sensible ay napaslang habang pinoprotektahan ang isang kasamahan sa koponan, isang kasamahan na dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya dahil sila ang tagapagtanggol. Ayon sa kanya, alam ng enchanter na kung masasawi siya, mawawala ang mga ngiti ng lahat at walang matitira. Kaya naman kailangan mong ilayo sa iyo ang mga taong pinoprotektahan mo. Nang mapagtanto ni Erhan na ang pag-uugali ni Caroline ay lubos na konektado dito, pinili ni Erhan na huwag makialam sa ngayon dahil malinaw na ito ay isang bagay na napakalalim ng ugat sa kanyang isipan. Sa halip, ngumiti ito at sinabing umaasa ang lahat sa kanilang tagapagtanggol sa misyon ngayon. Ngumiti rin siya pabalik at tinanggap ang responsibilidad. Tinanong ni Sofia kung may sasabihin din ng instructor para matulungan siyang umunlad, habang si Lugon ay naiinggit at nagmakaawa sa pinuno na sabihin sa kanya kung paano maging mas malakas. Kalaunan, sa ika-36 na palapag ng malaking labirinto sa timog, habang ang mga bata ay nagwa-warm up para sa kung ano ang darating, nilapitan ni Silma Claudel si Erhan upang magkomento na tila nagustuhan siya ng mga recruit. Sa kanyang bahagi, si Erhan ay nag-aalala kung paano nila siya nakikita pagkatapos ng balitang iyon sa pahayagan, ngunit sa huli, tila tinanggap nila siya. Sinabi ni Silma na sina Caroline at Lugon ay may talento na gumagawa ng gulo ngunit magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sa pagpapalit ng usapan, narinig niya silang nag-uusap tungkol sa pagiging matalino ni Albert at sinabing ang pagkawala niya ay isang malaking balakid para sa koponan noong panahong iyon, at ito mismo ang dahilan kung bakit nagawang umunlad ng grupo ng mga bayani at sakupin ang malaking labirinto. Sumagot si Erhan na ang pagharap sa itim na dragon ay napakahirap din para sa kanila at madali silang mawalan ng isang tao tulad ng nangyari sa koponan ni Silma. Ayon sa kanya, si Albert ay isang taong maaasahan nila, na nag-iwan ng malaking kawalan sa puso ng lahat. Nakangiting sinabi ni Erhan na umaasa siyang makakahanap sila ng kapalit na kasing husay nito. At nagbiro si Silma na nagkukunwari lamang siyang walang alam, pagkatapos ay tinanong kung ano ang kanyang palagay. Sinabi ni Erhan na ang isang grupo ay hindi nangangailangan ng dalawang enchanter, lalo na kung ang isa sa kanila ay ang pinakamahusay sa kontinente. Dahil nagpa siya si Erhan na maging isang swordsman, umaasa si Silma na maaayos niya ang mga bagay-bagay, gayunpaman pinili niya itong gawin. Sumunod, sa ika-40 palapag, tinipon ni Silma ang mga baguhan upang hatiin sila sa mga koponan bago harapin ang boss ng palapag na iyon. Gayunpaman, ang Team 10 ay nag-iisa sa misyong ito, na nagpaalala kay Caroline at nagparamdam ng pag-iisa. Bagamat inakala ni Lugon na ipinapakita nito kung gaano sila pinagkakatiwalaan ng mga nakatataas, kaya ipinaliwanag ni Erhan na mayroong iba't ibang landas sa labyrinth, kaya kailangang matutunan ng mga recruit kung paano maghiwa-hiwalay at hanapin ang boss ng palapag. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Caroline ang ideya ng paghihiwalay sa isang lugar na tulad nito. Ngunit binigyang diin ni Erhan na ito ang dahilan kung bakit mahalagang mang-alap muna ng impormasyon. Ilang beses na lalakad ang mga adventurer sa palapag upang matukoy ito, hanapin ang tamang ruta, at ibahagi ang impormasyong iyon sa iba, kaya naman may kalamangan ang mas malalaking angkan. Sinabi ni Caroline na oras na para ibahagi ng propesor ang kanyang nalalaman sa mga baguhan dahil mas malalim na ang kanyang narating sa labirintong ito kaysa sa iba. Naisip ni Lugon na magandang ideya na matuto ng higit patungkol sa mga nilalang na naghihintay sa kanila sa mas mapanganib na mga lugar. At sinabi ng instructor na ang mga mas mababang palapag ay nagsisimula sa ika-76 at parang isang bundok na natatakpan ng nyebe. Sinubukan niyang ipaliwanag pa ang nangyari doon, ngunit labis na nasasabik ang mga baguhan kaya't paulit-ulit nila siyang sinasalungat ng mga bagong tanong hanggang sa tuluyang nawalan ng pasensya si Erhan. Samantala, sumugod si Luna sa guild ng mga adventurer at agarang hiniling ang guildmaster dahil kailangan nilang ay teleport ang lahat palabas ng malaking southern labyrinth kaagad. Pagbalik sa loob ng piitan, sinabi sa kanila ng mga recruit na may mali. Matagal na silang naglakad nang hindi nakakasalubong kahit isang halimaw. Tinanong ni Lugon ang instructor kung normal lang ba na ganito ang palapag, at sinabi nitong hindi. Sa kaibuturan niya, naramdaman niya ang parehong sensasyon na naramdaman niya bago pumasok sa kuwebang ito, na parang may kinatatakutan ang mga halimaw. Sa gitna nito, hindi na makatiis si Caroline na lumaban pa hanggang sa wakas ay nagpakita ang isang halimaw sa kanilang harapan. Gaya ng inaasahan, ang babae ay tumakbo diretso patungo dito.
Itinaas ng nilalang ang kanyang pamalo upang hampasin siya sa sandaling makalapit siya, ngunit bago pa man mangyari iyon ay naglagay si Erhan ng pagbawas ng agility dito upang matiyak na hindi masasaktan ang kanyang estudyante. Nang maging malinaw ang daan, nagbigay si Caroline ng dalawang mabilis na atake na tumapos sa nilalang, pagkatapos ay nagsimulang magdiwang. Nagkomento si Lugan nang may pag-aalala na ang mga Aether Goblin ay napakabilis at malakas at kung hindi naglagay si Erhan ng debuff dito at iba sana ang nangyari. Ayaw ni Caroline ng anumang aral sa moral dahil nanalo siya, ngunit iginiit ni Erhan na ang tagapagtanggol ang sentro ng grupo. At kung mapapahamak siya, gagawin ni Lugan at Sofia ang lahat upang iligtas ang kanilang kasama, na maglalagay sa kanila sa panganib, ang mismong bagay na gusto niyang iwasan. Nakikitang tunay na nag-aalala at nadismaya ang lahat, humingi ng tawad si Caroline habang ipinaliwanag ni Erhan na ang mga Dodge-type defenders ay maaaring gumamit ng isang bagay na tinatawag na aktibong depensa. At dahil hindi makatayo ang babae at makapag-focus sa proteksyon, ituturo niya sa kanya ang teknik na iyon. Ito ay isang paraan ng paghila ng mga atake ng kaaway at pagkatapos ay paghihigpit sa mga ito. Halimbawa, ang bawat nabubuhay na nilalang ay pisikal na naghahanda bago umatake, tulad ng paghakbang pasulong bago sumuntok. Kung maputol ni Caroline ang binti ng umaatake sa sandaling iyon, hindi niya magagawa ang hakbang na kailangan niya para umatake. Sa makatuwid, kung mababasa niya ang mga galaw ng kaaway at tatamaan ang eksaktong puntong ginagamit nila para umatake, mapipigilan ng tagapagtanggol ang pinsala sa koponan. Tuwang-tuwa, sigurado si Caroline na ito ang magiging trump card niya para laging kumilos sa frontline, bagamat sinabi ni Erhan na ang layunin ay hindi talunin ang mga kaaway, na ipinapaalala sa kanya na ang kanyang tungkulin ay makuha ang kanilang atensyon at itigil ang kanilang mga aksyon. Pagbalik sa guild kasama ang buong grupo ng bayani, humingi si Luna sa direktor ng isang force teleport. Sinabi ng lalaki na ang mana cost para sa isang bagay na tulad nito ay napakalaki at kailangan niya ng isang mahusay na katwiran para magamit ito. Kaya, ipinaliwanag ng babae na ang Black Dragon, ang boss ng ika-72 palapag, ay naglipat ng sarili sa pamamagitan ng isang kakaibang portal patungo sa isang hindi gaanong advanced na palapag, ibig sabihin ay maaari itong makasalubong ng mga baguhan anumang oras. Ikinakatwiran ng clerk sa tabi nila na kinakailangan ng isang conference upang makagawa ng desisyon sa ganoong antas, ngunit itinaas ni Luna ang kanyang boses upang sabihin na walang oras para doon dahil walang sino man sa labyrinth ang may ideya kung ano ang nangyayari. Sa loob ng piitan, ayaw ni Lugan na ang instructor ay nagsasalita lamang tungkol kay Caroline, kaya hiniling niya na matuto rin ng isang bagay, tulad ng debuff or isang katulad nito. Ipinaalala sa kanya ni Erhan na ang mga debuff ay mga napaka-advanced na spell at mas naiimpluwensyahan ng mga katangian ng target kaysa sa mga buff. Sa makatuwid, kailangang malaman ng lalaki kung ano mismo ang mahiwagang resistensya ng target at ayusin ang spell ng naaayon. Ang mga floor boss pati na rin ang mga makapangyarihang halimaw na makakasalubong nila mula sa ika-61 palapag pataas ay halos hindi kailanman maaapektuhan. Sa katunayan, kahit ang mga adventurer na maaaring gumamit ng ganitong uri ng spell ay karaniwang hindi dahil hindi sila masyadong mahusay. At kung gusto ni Lugan na gamitin ang mga ito, kakailanganin niyang alamin ang mahiwagang resistensya ng bawat nilalang sa malalalim na palapag. Lubos na pinanghihinaan ng loob ang lalaki sa mga impormasyong ito, habang binibigyang diin ni Erhan na ang prioridad ng lalaki ay ang pagmaster ng mga buff na alam na niya at pagkakaroon ng mas maraming karanasan. Kaya sa halip, tuturuan siya ni Erhan na gumamit ng mahika sa isang masayang paraan at hihilingin sa kanya na tumingin sa likuran niya. Nang gawin niya iyon, nakita ni Lugan ang dalawang lobo na nahuhulog sa isang mahiwagang bitag at marahas na tinutusok ng malalakas na sibat. Natakot ang mga baguhan, at tinanong kung kailan niya inilagay ang bitag na iyon doon, at sinabi niyang naghahanda siya ng mga bitag sa buong daan simula nang pumasok sila sa labirinto. Ang aral ay kung maiiwasan ni Lugan ang pag-atake mula sa likuran, ang grupo ay makakapag-focus lamang sa kung ano ang darating mula sa unahan. Total, trabaho rin ng enchanter na gamitin ang mga bitag na ito upang pigilan ang mga pag-atake ng kaaway at lumikha ng isang nais na larangan ng digmaan para sa kanyang koponan. Nagpasalamat sa aral, nagningning ang mga mata ni Lugan nang mapagtanto niya na ang lalaking ito ang tipo ng enchanter na gusto niya. Sa huli, humarap si Erhan kay Sofia.
Sa Adventurers Guild, sinimulan nila ang Force Teleport, ngunit kakailanganin ng oras para makuha ang mana na kailangan para sa spell. Sinabi ng isa sa mga caster na kasalanan ni Oliver ang lahat sa pagpayag na mangyari ito. Ngunit nagprotesta sina Derek at Anneli, na sinasabing wala silang ginawang mali. Malapit nang magtalo, ngunit inutusan ng Guildmaster ang lahat na mag-focus sa spell dahil maraming buhay ang nakataya. Inisip naman ni Luna na maaaring nasa panganib si Erhan. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, sinabi ng instructor na kailangan ni Sofia ng parallel construction, ang kakayahang gumamit ng dalawa or higit pang spell ng sabay-sabay, isang bagay na dapat magawa ng bawat high-level mage. Mukhang mahirap, ngunit kapag nasanay na siya, makakagawa ang babae ng kahit dalawa ng sabay-sabay dahil may mga taong kayang gumamit ng 12-dosenang spell. Naisip ni Sofia na ang paggamit lamang ng special rank magic ay sapat na upang maging isang advanced mage, at sinabi ni Erhan na habang palalim ang kanilang pagpasok sa labyrinth, karamihan sa mga halimaw ay hindi matatalo gamit ang isang special rank spell. At kahit nasubukan niyang gumamit ng ilan ng magkakasunod, mangangailangan ito ng oras na wala siya kapag nakikipagharap sa mas malalakas na kalaban. Doon pumapasok ang parallel construction at binubuo ito ng pagsisimula ng pangalawang spell kapag ang una ay nasa kalagitnaan pa lamang, na ino-optimize ang nasayang na oras upang makaatake siya ng mahusay. Gayunpaman, ang isang mage ay hindi lamang binubuo ng mga advanced spell. Kahit na ang mas mahihinang spell ay may kahalagahan kapag ginamit sa tamang oras. Sa opinyon ng instructor, ang estudyante ay sapat na malakas upang lumaban sa mga intermediate floor. Kaya, dapat niyang hilingin sa mga veterano ng Sky Knight Silver Rabbits na turuan siya ng isang bagay. Halimbawa, si Selma Claudel, ang kanyang kapatid na babae, ay tapat at nahihiya tungkol dito. Inamin ni Sofia na mas gugustuhin niyang turuan siya ni Erhan kaysa sa kanyang kapatid na babae. Iniisip kung paano magre-react si Selma kapag sinabi niya iyon sa kanya, kaya iniisip ni Erhan na mas mabuting humingi muna ng pahintulot kay Selma. Ngunit kahit na ganoon, natutuwa si Sofia dahil ginagawa ng kanyang kapatid ang lahat ng hinihiling niya. Sa gitna ng lahat ng ito, handa na ang spell ng Force Teleportation, ngunit kailangan pa rin itong mapuno ng mana. Kapag nagawa na iyon ay saka pa lamang aktwal na magagamit ang mahika. Kasabay nito, sinabi ng Guildmaster na dapat talunin ng grupo ng bayani ang itim na dragon. Agad na natakot sina Derek at Anneli, lalo na pagkatapos ng huling laban nila. Ngunit tinanggap ni Luna ang misyon ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, bago iyon, humiling siya sa Master. Samantala, pagkatapos buksan ang gate ng floor boss, sinabihan ni Selma Claudel ang mga bagong dating na maghintay sa ligtas na lugar habang inaayos ng mga escort ang mga bagay-bagay. Dahil dito, nahaharap ang mas may karanasang mga adventurer sa pangunahing kaaway ng floor na ito, at umaasa ang lahat sa reputasyon ni Erhan na makakalabas ng buhay. Inaako ang responsibilidad, tiniyak ng Enchanter na magbibigay siya ng suportang kailangan para matapos ang laban sa loob lamang ng ilang minuto, isang bagay na tila hindi gaanong kampante si Antime. Sa anumang kaso, habang pinoprotektahan ng mga bagong dating ang kanilang mga sarili sa likurang bahagi ng silid, mabilis na sumulong si Erhan at tinamaan ang higanti gamit ang kanyang espada, at napansin ni Caroline na inulit nito ang itinuro niya sa kanya noon, ang aktibong depensa. Matapos matamaan, umatras ang higanti ng ilang hakbang at nahulog sa isang mahiwagang bitag na nagtayo ng pader na bato, na nagpaisip kay Lugan na pinutol ng instructor ang ruta ng pagtakas ng kalaban matapos mahulaan ang mga galaw nito. Kasabay nito, sinimulan ni Selma ang isang parallel na construction, na naghahadges ng ilang spell ng sabay-sabay, isang bagay na unang beses na pinanood ni Sofia. Sa panahon ng laban, nang harangan ni Bernard ang isang atake gamit ang kanyang kalasag, sinamantala ni Antime ang butas sa bantay ng higanti upang magpakawala ng isang malakas na atake ng espada na nagtapos sa labanan. Batay sa kanilang nakita, naunawaan ng Team 10 sa pagsasagawa ang mga bagay na sinabi sa kanila ni Erhan kanina, na nagpaunawa sa kanila ng tunay na kahulugan ng pagtutulungan. Tumatakbo patungo sa Great Southern Labyrinth kasama ang Heroes Party. Tinanong ni Oliver kung bakit hiniling ni Luna sa Guildmaster na alisin ang mga tao mula sa palapag 40 hanggang 51, at ipinaliwanag niya na ito ay dahil dapat naroon si Erhan.
Hindi maintindihan ni Anneli kung ano ang kinalaman nito sa lalaking jack of all trades, at sumagot si Luna na ang Heroes Party ang kasalukuyang pinakamahinang S-rank team. Sa madaling salita, wala silang pagkakataong harapin ang itim na dragon ng mag-isa. Nagalit si Derek sa kanyang pahayag, ngunit nanindigan siya rito, sinabing imposibleng lumaban nang wala si Erhan sa komprontasyong ito. Mamaya sa ika-50 palapag na boss, iniwan ni Silma ang inisyatiba kay Erhan dahil kung puputulan niya ang mga palawit ng alimango, ang shell na lang ang matitira para sa iba, na nagbibigay sa kanila ng oras para tapusin ang bagay at bumalik pa rin para magdiwang. Nagbiro si Erhan na pinalalabas niyang madali lang ito, ngunit sinagot niya na para sa kanya ay madali lang talaga. Tinanong ni Bernard kung talagang papasok siya ng mag-isa laban sa isang higanteng alimango, ngunit hindi nagpakita ng pagkabalisa si Erhan habang sumusulong siya at ginagamit ang kanyang impact ability upang sirain ang mga palawit ng kalaban. Ito ay isang orihinal na spell na nilikha ng Enchanter, na nagpapataas ng lakas, mahika, at katigasan ng isang kagamitan ng hanggang 100 beses sa isang iglap. Dahil isa itong uri ng panlilinlang na hindi niya sinasadyang naimbento habang sinusubukang lutasin ang isang problema gamit ang kanyang mahika, medyo nakonsensya ang lalaki sa paggamit nito, ngunit kailangan niyang mabuhay anuman ang mangyari sa mas mababang palapag. Pagkatapos, nang hamina ang alimango, inilunsad ng ibang mga miyembro ng grupo ang kanilang mga pag-atake gamit ang mga pagpapahusay ni Silma Claudel at tuluyang winasak ang kalaban. Pagkatapos ng tagumpay, pinuri ng tagapag-ayos at pinuno ng ekspedisyon ang lahat para sa kanilang pagganap sa loob ng 3 mahahabang araw na ito, pagkatapos ay inanunsyo na oras na para umuwi.